Hello, hello, hello everyone! Nandito tayo ngayon sa 20%, ang programang puno ng puso para sa mga seniors at kahit hindi pa seniors. So tignan nyo, sabay na sabay kami. Sabay kayo sa amin uminom ng mainit na tsaa. Let us praise the Lord. So nagpapatuloy po tayo dito sa moving onwards to 2024. So ibig sabihin talagang bagong umaga, bagong buhay, bagong panimula. Kaya nagsimula tayo nung nakaraan kay Tita Buds at ngayon ay siya yung nagbabalik. Nagbabalik kasi ang dami ko pang gustong itanong sa kanya. Ang dami niyang ideas na ibinigay sa ating lolos and lolas na para ang buhay natin hindi maging routinary. Doon ako na-catch nababalikan yung dating alam na natin na craftsmanship na tinatawag. Niisip ko tuloy, ano ba, saan ba ako marunong? Parang marunong naman ako mag-bake, pero konti lang. At napilitan ako niyan dahil dun sa pandemya. So parang binalikan ko, simula lang ako sa carrot cake, tapos sumunod meron na akong cookies, tapos nag-variation na yung mga cookies ko. So Tita Buds, talaga namang anyayahan natin ang lolos and lolas na to na maraming pagkakaabalahan sa buhay. Ay, marami. Totoong marami po tayong pwedeng pagkaabalahan. Magsimula po tayo sa bahay, sa ating mga apo, sa ating mga anak. Hindi tayo mag-i-impose. I-influensyahan natin sila na since we are very productive pa rin, mai-inspire sila. Hindi yung, eto na lang ang kaya kong gawin. Tita Buds, maganda sinabi mo we will not impose, we will influence. So, lolos and lolas, may bago ka na namang pwede gawin. Influencer ang mga lolos and lolas. So, Tita Buds, paano mo ba sinasabing na i-influence mo ang iyong mga apo? Yung sa movies, yun nga pala, isa pa yan nag-movie tayo ng yung libreng sine pag Monday. Tapos yung mga apo natin, nanonood din ng sine. So, isang part yun para yung mga, ano yung napanood nila, ano yung values. So, bonding moment na, but at the same time, teachable moment as well. Tapos yung pagluluto, matuturuan nyo yung mga apo nyo na kumain ng gulay, kasi ang laki pa rin ng role ng mga lola. Kasi yung mga parents, busy sila. Tama. Yung mga hindi na nila nakikita mo. Pero, huwag mong i-compare yung kami noon kesa ngayon. So, bawal yun. Kami noon, bawal yun. Bawal. Doon ang gagaling yung yung miscommunication. Anong tawag natin Communication gap. Yeah, communication gap. Kahit sa mga presyo, imagine, nung araw, ang presyo ng sapatos natin, 20 pesos, sa kanila ngayon, 2,000. O, di ba? Ako ngayon nga, may bag na 200,000. Di ba? Lafayette. Naalala ko Louis Vuitton. Oo nga. Secret na lang yun. Okay. Sa SM, yung bag ko na shopping bag ng isang. Nagkabukuhan na lang sa airport. Di ba? Ano man tawag doon? Tax refund. Tax refund. Doon na nagkabukuhingan no? But anyway, going back tayo, di ba? So yan, nai-influensyahan ang ating mga apo sa pamamagitan ng pakipagkwentuhan lang, hindi nag-i-impose, at wag na sasabihin yung unang panahon. So yung pagkain ng gulay. Pero may nakikita ko sa'yo na nagbe-bake kayo together with your apos, tapos naglalagay ng icing. So anong technique dyan? How do you do it? Para ang mga lolos and lolas natin maging bonding time yan with the apos. Huwag kayong matakot magkamali, yung mapalpak yung ginagawa. Talagang learning skills, lalo na pag nagtuturo ka sa mga bata, ay nako, yan. Pero Tita Buds, kasi hindi yan technique Buong buhay mo kasi naging teacher ka talaga. Gusto mo ba mag-shoutout sa dati mong mga estudyante? Anong school ba yan? Na mahabang panahon mong pinagserbisyohan? Hoy, ang tawag namin kung minsan, mga kakosa. Sa La Consolacion College, Caloocan. Siguro, sasabihin nyo naman, eto na naman si Buds, may ginawa na namang krimen.
Hindi, kilala naman nila ako eh. Natutuwa nga ako pag sinasabi nila kasi so far, parang hanggang ngayon, I still am connected with them like a family. Sasabihin nila, continue to inspire other people. Sabi ko, inspirasyon ba So, ako? si Tita Badso ay chemist, hindi naman teacher agad. Chemist muna siya. Pero ano ang itinuro mo sa La Consolacion? Actually kasi, BS Chem ako, licensed chemist ako. I work as a chemist for a short period of time. Then, since ang business namin ay bakery, nag-run kami ng bakery business. Tapos, nung parang meron akong yearning to study again, nag-aral ako sa Don Bosco Center of Studies, Theology, 2-year course. Kami yung unang pinag-practice. First batch. First batch. Tapos, nung nag-apply ako, ang kulang nila is religion teacher. So, nilagay ako sa religion. After that, umalis yung chemistry teacher, nilagay ako sa chemistry. Tapos, pag merong, pag may bakante sa CLVE, doon, nag-a-apply uli ako. Kasi, lumilipat ako. Kasi, takot ang mga bata sa chemistry. Ewan ko ba? Ano ba Kasi problema? naman yung periodic table, nakaka-torture naman talaga. Bakit ako? Enjoy na enjoy ako. Kakaiba ka kasi, Tita Bads. Pero yung lolas and lolas natin, be encouraging, di ba? Kung nandun sa level na yon sa chemistry, di ba? Ano kayo, tsagain ninyo. Parang, kasi obligado talaga ma-memorize natin ang periodic table, including the symbols, di ba? Pero alam mo, yung mga apo ko, enjoy sila eh. Nakuha din nila yung mga gusto ko. Nagbabasa sila ng Bible. Yan. Tapos, gusto nila yung science. Tapos, tuwan-tuwa sila, Lola, 100 ako sa CLVE. Wow! Alam mo, nagbabasa sila ng Bible. Wow! So nakakatawa. talagang lolos and lolas, dapat nga kinakarir natin influencer yan, talaga. no? Oo. So hindi lang ho yung basta nag-excel sila academically, pero take note, proud yung mga apo na, Lola, 100 ako sa CLVE. CLVE. So, ayan, mahalaga ho yun. So, tsagain ho natin. Dahil tayo talaga yung unang teachers sa loob ng ating tahanan. Pero kanina, sinabi rin ni Tita Bads, meron silang bakery. Oo, pero tumigil. As a business talaga yun. Pero tumigil na kami sa bakery business. Ilang taon na ba? Hindi ko na maalala. Pero still, yung mga anak ko magagaling mag-bake. Kasi ano na yan, no? Talagang skill. Skill na yan na dinidevelop. So, paano mo ito na-turn into something more productive in terms of, kasi negosyo yung bakery di ba? Pero yung natuto kayo, it's already a passion. Tapos this passion has turned into mission. Kasi yan ang magandang pag-usapan natin. Paano mo nagamit yung mga baking na yan sa iyong mga apostolate? Naalala ko noon na nag-aaral ako ng theology sa Don Bosco. Yung isang janitor doon, magaling, may alam siya sa baking. Isang araw, sabi sa akin ni Father noon, turuan mo nga si Kiko na mag-bake. Tapos, isang araw, tinuruan ko siya. Tapos, from then, naka-develop na. Tapos, nung nagpunta ako sa Macarascas... Naalala mo ba kung anong particular na pinabake mo sa kanya o tinuro for baking? Actually, ang madalas kong tinuturo, pandesal at saka yung basic cake Pandesal! Mahirap ang pandesal. Talaga? Ayan. So, Talagang- dapat pala isang beses may lesson kami sa'yo. Talagang yan yan yung test sa mga baker pag marunong kang magluto ng pandesal. Kaya nga ako kuminsan, nasa-shock ako pag yung bumibili ako ng pandesal na hindi pare-pareho yung sizes. Sabi ko, paano nakapasa to? Tapos meron yung hangin lang ang laman, meron naman filled up na filled up. Sabi ko, paano nakapasa to? Kasi yung tinitingnan namin yung loob ng pandesal, kailangan maganda yung pagkaka-form niya. Sabi ko, hala, ganito na ba yung mga baker ngayon? Tita Bads, ang mga lolos and lolas ba, may chance pang matutong gumawa ng pandesal? Ay, oo. Naku, napakadaming chances. Kahit na zero knowledge, hindi marunong mag-bake? Oo. Talaga? At pwede rin gamitin yung air fryer.
Pwedeng Aba. gamitin sa pagbe-bake, sa ang air So, fryer. hindi namin kailangan na may oven Oo, na malaki. oo, Okay. So, nagkakaroon ng pag-asa. Ay, oo. Kasi sabi mo nun, look onwards di ba? Oo, Tignan oo. natin baka naman one of these days, ma-invite natin si Tita Buds, pupunta kayo live sa Lay Force para matuto at ang TV Maria pupunta para tumikim kung masarap yung pandesal o hindi. Ang isang naalala kong experience noon, yung sa mission school sa Macarascas de Bishop. Makaraskas. Puerto Princesa. May mga estudyante doon, sabi ni Bishop noon, turuan mo nga yung mga bata na mag-bake. Hala, punta pa kami sa bayan, parang 50 kilometers away para bumili ng materyales, ganun kasi yung oven. Tapos yung oven, yung parang rundown, hindi mo alam kung gagana pa or hindi. So yung turo, lahat ng steps, sabi ko, Complicated po ba ang mga ingredients niya? hindi naman. Kaya Kasi lang, ini-imagine ko kung nasa probinsya na tinuruan mo, galing pa bang Maynila ang mga ingredients mo? hindi naman. Doon hindi na. naman. Oo. Tapos, nakakatuwa kasi 80 yung bata, 80 children. Pag na-bake mo, kakainin nila, isang kain lang. Oo, tama. Ang saya-saya. So, ang mga tinuruan mo ay mga ilang edad? Ano yun mga 13, 14 ba? Ewan ko kung nag-progress sila. Pero at least nakakita sila ng Nakakatuwa. Yung pagka-bake mo, kakainin nila. Tapos sabi ko, hala, nag-bakery ako, hindi ko dinaanan tong lahat ng gagawin. Yung nagmamasa ka, tapos gano'n, nag-iintay ka. Tapos ikaw magluluto. Ngayon, lahat ikaw ang gumawa para sa kanila. Para maturuan para sila. matuto talaga. So, Tita Buds, nasubukan mo na ba yan sa mga oldies? Ay, hindi pa. So, pwede ba natin subukan yan? Malaking preparasyon yan. Ang laking challenge yan. Oo. Pero kasi very interesting na the way you put it, parang may pag-asa ang matatanda na matuto pa. At saka within the family. Yung anak ko nga, sabi niya, alam mo mama, yung natutunan ko sa baking, kung step-by-step process sa labas, malaking gastos, pero sa'yo, ang dami ko nang natutunan. Yung mga ganun. At Tapos saka, yung mga Tita apo ko Buds, din. diba, for our senior citizens, lolos and lolas, yung parang achievement kasi, Ay, oo. yung parang today may natutunan ako, parang big deal yun for the lolos and lolas. Hindi lang yung nakinig sila, Oo. pero this is something that they can look forward to, na wow, matututo ako. Hindi naman for negosyo pero para muna sa sarili na kaya ko pa pala, productive pa pala ako. Saka alam mo, sa baking, kahit mo mapalpak, makakain mo pa rin. Ganun ba Naalala ko yun? noon yung nag-venture ako sa ceramics, sabi ng mga tita ko, aanin mo yan, pag napalpak ka, hindi mo naman makain, tatapon mo lang talaga. Yung pag-baking, naaayos mo pa. Sa bagay. Kasi kung lasa at lasa lang, di timplahan mo uli. Oo. Magaling ako sa upgrading ng mga pagkain. Wow. Isa rin yan na magandang tip sa lolos and lolas natin. Upcycling ng mga pagkain para kainin ng apo. Paano ba yung upcycling na yan? Ay, yung mga tira-tira na yung mga pagkain na nasa ref, ganun. Tapos, gagawa mo ng recipe para makain ng mga bata. Sasabihin nga ng mga apo ko, Lola, recycled to? Hindi, upcycled. That's a very good term, ha? Mas nakaka-motivate, mas nakaka-inspire. Kasi di ba, hindi lang ni-recycle, parang garbage lang, di ba? Pero pag in-upscale mo kasi, di ba, parang ganun in-elevate mo. Tapos yung mga bata, they get involved in upcycling. Kasi sasabihin, Lola, lagyan mo nito, palagay ko mas masarap yan. Yung Ayan. So, parang community-based ka lagi talaga, ha? Parang kasama sinodality yan. Hindi lang nag-iisa, kung hindi kasama sila sa lahat ng inyong ginagawa. So, any other tips sa ating lolos and lolas pagdating sa perspective in life? Perspective? Ay, ang dami pa nating magagawa. Get out. The world is a good place to live. Huwag kang matakot. Kasi mas marami ang good news at mas marami ang mabubuting tao na tutulungan ka. Huwag kang matakot na matanda na ako, baka ako hindi ko na kaya, ganun. Pero Tita Buds, parang meron ka pa rin isang apostolate na hindi formal apostolate but accompanying
the oldies. Paano mo ba nagagawa yan? Parang, is that a special gift? O kaya namin gawin yan, ang mga lolos and lolas with one another? Oo, totoo yan. You talk with each other. Kahit nga, nung pandemic, alam mo, tinatawagan ko yung mga ka-age group ko. Tapos, kinukumusta ko. Kasi, malaking tulong para malaman mo na, oy, buhay ka pa ba? Anong ginagawa mo? What's keeping you busy? Ganon. Tapos, malaking tulong kasi alam mo na we are on the same boat. Pare-pareho yung mga concerns. Same language. Pero at the same time, make friends also with people of other age groups. Kasi hindi naman pwede, Para mixed group. Oo, para lumalawak ang perspective mo. Yung mga bata nga, dami mo matututunan sa mga bata. Tama. Makipag-usap ka sa kanila. Yung sa technology din, huwag kang matakot sa technology. Pero be careful din naman. Huwag kang magtanong ka sa tapos huwag kang yung pag nakita mong interesting, share mo kagad, pindot ka kagad. Be prudent. Oo, yun. At ang isa ko pa rin ginagawa dyan sa yung mga kaibigan ko, parang pinoprotektahan ko. Pag may nakita ko na may hindi magandang post, tatanungin ko, ikaw ba to? Tapos pag You check on them. Oo. Friendship through the internet. Wow. Oo. Kita nyo ha? 68 years old yan. Pero friendship through the internet. Grabe to. Oo. Yung pag may nakita ko na na-scam ako, si-share ko kagad para ipo-forward ko doon sa palagay ko mga taong concern na pwedeng Parang prevention. Oo. Lagi ko sinasabi, be vigilant. Ayan, tama. So, Yan. magandang reminder. Pwede tayong makatulong. Ang dami mo pang pwedeng gawin. Tama. Pero Tita Buds, tignan nga natin as we move onwards this 2024. Parang nabanggit mo dati na nakita mo yung sarili mo na hindi nag-upgrade kundi nagbabago, evolution, di ba? May mga stages ka sa buhay mo na iba ka nun, iba na ngayon. Can you share a bit about that? So that our lolos and lolas will be aware na different stages yung buhay natin. So yung panahon na masungit ka o panahon na palaban ka, yung parang wala kang pinapalagpas, lahat pinatulan mo, di ba? Pero hindi forever yun di ba? It's a passing stage. Would you like to educate our lolos and lolas on that? Kasi maswerte ako dahil nag-a-attend ako ng mga seminars, ganon, yung ganitong age level mo, bruha ka, ganitong age level mo, gusto mo, you belong, ganitong age level mo, okay ka na kahit wala kang involvement. Yung maintindihan mo na ito yung need mo Tapos, pero don't stay there for too long. Pagka yung yung parang sobrang ka lang kontento, ay huwag kang makontento. So, Tita Buds, ibig sabihin nito, harapin mo. So, identify mo, nasan stage ka. So, pero pagka kasi mabot ka na ng senior citizenship, bawal ang bruha stage. Ay, oo. Bawal yun, So, siguro lahat naman dumadaan sa kasungitan, pero dapat early on in life. Hindi, sa mga... Kasi parang mainit ka masyado Sa di mga ba? hindi, sa mga kasama sa bahay, kung minsan kaya mainit or masungit, may nararamdaman. Be sensitive. Ikaw din naman, be sensitive sa nararamdaman mo. Sabihin mo, ito yung nararamdaman ko. Ganon. Ayan Para na. mauunawaan ng kasama mo na meron kang dinaramdam, masakit sa'yo, ganon. Titiisin mo, tapos ang sungit-sungit mo, hindi naman pala yun ang issue. Tama. Ang issue pala, meron kang physical na nararamdaman. Tama. Sabihin mo, para matulungan ka. Wow. So, word of the day, be sensitive. Sensitive hindi, kasi di ba, Sensible. misnomer kasi yung sinasabi na, yan, sensitive niyan, parang balat sibuyas. Hindi, pag sinabi yung sensitive, yung mindful ka. Mindful ka sa kapwa mo na may pinagdadaanan, at ikaw rin naman, ikaw na inaalagaan, be considerate, share mo na agad na, teka muna, parang I'm not in my best mood today. Ikwento mo na, bakit ba, Lola? Kasi ganito, parang
basta may something ako. Oo. Para hindi napatulan, no, sa loob ng bahay. Masakit ang ulo ko eh, gano'n, nahihilo ako. Just leave me Paano, alone. Tita Bads, pag yung mga kasama sa bahay, sinasabi, arte-arte ni Lola. Lagi na may nararamdaman si Lola. Nangyayari kaya yun? Oo. Generally speaking. Oo. Di ba? Siguro kung minsan meron, sorry baka may mga unfulfilled needs. Tama, tama. Tapos, yun. Pagka may ganon, di ba, hindi maiiwasan sa isang pamilya, iba-iba talaga tayo ng pinagdadaanan. So, paano pagka nga unmet yung needs nila? So, we just have to be more caring to the person. Depende. Pag minsan, pag sobra na, bigyan mo naman ng sarili mo na. Nang makahinga naman. Makahinga naman. Tama. So, talagang ano yan. Kahit matanda na yung matuturuan mo pa yan. Alam nyo, laging sinasabi ni Tita Bads, lolos and lolas, you can still learn. Di ba? Parang yun ang bottom line nitong ating napagkwentuhan since last Monday. Ngayon parang sinasabi niya na maging bukas ka lang, just be open, and we are still teachable. We can learn and unlearn things. So kahit ba yan sa pag-uugali, pwede ring i-unlearn, ano? Marami ka pang mababago. Huwag mo sabihin nakaset ka na sa ganito, ganon. Tapos na hindi. Pero Tita Bads, ang ganda kasi nung sinabi mo, you are into baking, pottery, painting nga lang ang hindi mo pa nasimulan. Ano Dressmaking. Dressmaking, di ba? I'm pretty sure marunong ang lolos and lolas Kasi parang kahit hindi man ako senior citizen pa, pero way back, part yun ng curriculum natin, parang automatic. Eto na, public revelation, talaga hindi ako natutong sewing machine, bagsak ako. No? Talagang big grade yun eh. Hindi ako marunong. Tapos sabi ko, hindi. Meron namang automatic. May tito nga ako at the age of 90s pa ba yun dati? Marunong magsulsi. Kahit medya, sinusulsihan. Kasi di ba noon sa practical arts, talagang running stitch, di ba? Cross stitch. Not just as a hobby, but basic kasi yun. At alam mo, hindi dahil walang, kala mo walang kwenta, makakabili ka naman. Hindi, pick up your mind, busy to see things in different perspective. So, Tita Bads, parang ako kung may lolo and lola, ako patay na kasi lahat lolos and lolas ko. Pero nakikita ko yung mami ko noon with the apos, kahit kaya niya, afford niyang palitan, pero gusto niya yung neat, na iayos niya talaga at sasabihin niya para malaman na apo ko, ako may gawa nito. Yun yung thought The thought counts. Kaya lolos and lolas, appreciated po yan ng mga apo ninyo. Totoo. Yung mga apo ko, nakikita ko how they appreciate yung mga tinuturo ko sa kanila, yung mga binibigay ko sa kanila, yung mga ganun. Tapos sinasabi sa'yo, Lola, ang hirap kayang maghanap ng gifts sa mga bata. Kaya kung minsan sasabihin mo, ano ba talagang gusto mo? I-order na lang kita online. At sasabihin nila, totoo Tita yun. Bads, online talaga. Kung mag-order, talagang influencer talaga to. Ako, hindi ako nag-online ng purchases ko. Pinapasa ko doon sa anak ko o doon sa manugang ko kasi baka maging bisyo ko. Needs lang. Cart. Ano ba yun? Add to cart. Hanggang add to cart lang. Pinapasa ko dun sa anak ko or sa manugang ko, yung ibili mo nga ako ng ganito. Kasi ako yung traditional pa rin na gusto ko, namimili ako ng bibilhin ko Yung compare. Naku, isa yan sa sa bisyo ko, yung mag-compare ng presyo sa mga supermarket, tapos bibilihin ko yung tapos try. Huwag kang nung araw, ito lang yung brand namin. Ay, hindi. Ang dami mong choice Tsaka siguro, Tita Bads, makikita nga natin na hindi lang focus on oneself. Dapat from within, papalabas naman tayo. So, meron ako i-introduce sa kanila na isang madre. No? Madre ito Pero maganda ho kasi ang kanyang kwento, madre na naging santa. Ang pangalan niya si Saint Catherine Drexel. Isang quotation coming from her. Peacefully do at each moment what at that moment ought to be done. If we do what each moment requires, we will eventually complete God's plan, whatever it is. We can trust God to
to take care of the master plan when we take care of the details. At alam ba ninyo, Tita Bads, alam mo ba, itong si Saint Catherine Drexel ay patron saint of justice and philanthropy. Wow. Grabe, meron palang gano'n, Kaya ano? yung pag-aaralan kong buhay niya. Yes, kasi ang ganda ng story niya, bago siya naging madre, ang mother niya namatay after birth. Tapos siyang ipanganak, parang 5 weeks lang, namatay na yung mother. Tapos nagkaroon siya ng stepmother. Pero very healthy yung naging relationship. Kasi mga ano to medyo mayaman sila. Kaya yung life nila, maalwan, maayos. So may mga private tutor yan. Pero mabait, magandang model din yung naging stepmother. So ayon sa kwento, naging ano to good educator din po siya. Ngayon, ang isa sa nag-influence, kasi that is the word na tinuro mo sa amin, not to impose, but to influence. Ang malaking naka-influence sa kanya yung daddy, kasi pagkagabi, nawi-witness niya talaga, until later on, nag-join na sila as a family, na 30 minutes every evening. Negosyante, busy day, di ba? Pero sa gabi, nawi-witness niya talaga na 30 minutes kada gabi, nagdadasal yung tatay. So yun ang nasaksihan niya at dun siya na-impluwensyahan. While yung stepmother naman, ang ganda din na impluwensya sa kanya. Dahil mayaman sila, may kakayahan. So ang ginawa nitong stepmother, nagluluto, nag-aayuda, nagtatawag siya ng mga kapitbahay, yung mga in need, mga mothers in need, pinapapunta sa bahay nila. Tapos tumutulong siya. So namimigay ng mga pagkain, etc. Pero ang mas malala doon at mas matindi, yung mga mothers na sobrang hiya, yung ayaw pumunta. Kasi may ganun, di ba? Iba-ibang personality. Mahirap kaya ang manghingi. Ayan. Alam niyo anong ginawa niya? Pinuntahan niya, bahay-bahay, kung sino yung nangangailangan pero walang kakayahan. Ang hirap nga, sabi mo, hirap lumapit di ba? At doon, namimigay pa rin siya. Kaya alam niyo ang ganda ng storya niya. May pinanggalingan. Kaya itong mga kwento ngayon sa atin ni Tita Bads, who knows, hindi tayo ang magiging santo at santa. Ay, nako. Pero ang mga apo natin, na-impluwensyahan pala natin. Ito, alam ba ng ano niya, ng tatay at nanay niya na magiging santa siya? Hindi ba? So, you can never tell. So, we have to move onwards, especially starting this 2024. Pag nagkaanak ka ng santa, ikaw din ay santa. Santo at santa, kahit hindi ka in-name ng simbahan. Kasi, saan ba nanggaling yan? Di ba? Tama. Di ba naalala mo yung sa Salasalet? Hindi declared na saint yung mga bata. Pero the fact na nagpakita sa kanila si Mama Mary, they're worthy of that. Tama. At hanggang pagtanda nila, di ba? They brought it with them, that experience. Naging mabuting tao sila hanggang pagtanda nila. Naalala mo yun, may kwento yung lalaki. Hindi siya sa simbahan napunta. Parang di ba kasi hindi siya pwede sa seminaryo. Dahil nadi-disturb yung seminaryo. Nagpalipat-lipat siya. But he remained faithful. So any other tips for our lolos and lolas? Ngayon nagsisimula at mainit na ang 2024. Yun nga, sabi mo, lumabas ka, get out of yourself. Marami pang bagay na pwede natin explore, matutunan, at marami pang nangangailangan sa atin. Marami. Kahit mga tao na makinig, at saka yun, makinig ka sa mga sinasabi sa'yo. Privilege ang trusted ka ng isang tao at magsabi sa'yo. Kasi, so, wag mairita. Oo. Minsan kasi may tumatakbo. Kasi ayan na, kukwentuhan na naman ako. No, ano pala yan ha? Ministry din yan. Oo, privilege yan na pag pinagkatiwalaan ka ng buhay nila, ibig sabihin, isa kang katiwa-tiwalang tao. So parang sinasabi po, pag matanda na, wisdom na. Oo. So sigurado ang lalabas sa kanilang bibig ay words of wisdom. Oo, marami. Hindi kailangan mataas ang pinag-aralan mo. Yung experiences. Ako na-experience ko yan doon sa mga lola ko. Yung mga extended family ko, ng mga lola-lola. Tapos, kasi nga sa amin, parang the whole village is your family. So,
Hindi naman sila nakapag-aral ng mataas, pero very wise. Napaka-wise at ang dami mong matututunan sa kanila. Ilabas nyo yung inyong wisdom, marami yan. At the more na ilalabas mo yan, the more na nagkakaroon ka ng analysis kung ano talaga yung makakabuti sa'yo, makakabuti sa ibang tao. Wow! Let us praise the Lord! Give Him thanks! So napakabilis ng oras kasi napakayaman ng ating naging kwentuhan ngayong hapon at ito ay ilan pa lamang sa mga ideas kung paano natin sinisimulan ang ating taon dito sa ating serye sa 20% ang programang Puno ng Puso para sa mga seniors at sa inyong mga mahal sa buhay. So maganda yung huling sinabi mo, Tita Bads, the whole village or the entire village is your family. Kaya siguro it's time to move forward din na ang pamilya mo hindi lang yung mga kadugo. Kapamilya din ho natin kahit yung hindi kakilala. Syempre bawal ang budol. Bawal yung mascam. Of course, protect yourselves as well. Pero we expand our family. Kung nahihirapan, hindi tayo pang social media, di ba? Yun lang kapitbahay. Simulan lang. Take care of them, di ba? Hindi ho pera. Hindi pera lagi ang labanan eh. Minsan marami kang pwedeng ibigay na pera, pero yung puso mo, na ibigay mo ba sa kanila? So sa lahat ng naging kwentuhan natin ni Tita Bads, ang bottom line nito ay ang dami nyo pang pwedeng magawa sa buhay. At syempre, expand nyo yan kasi kayo ang pwedeng maging mukha, kamay at paa ng ating Panginoong Jesus. Amen. Amen. So ngayon, anyayahan natin si Tita Bads na tayo'y manalangin at panalangin ito nung Santa na ini-introduce ko sa inyo ngayong hapon. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Saint Catherine, you gave up earthly wealth so that you could receive the spiritual riches of a life of grace and better the lives of many. God called and you responded. Please pray for me, that I may never give my heart over to worldly and passing goals, but will seek only a life of selfless service to all whom you give me to love. Saint Catherine Drexel, pray for me. Jesus, I trust in you. Amen. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Let us praise the Lord. And give Him thanks. So maraming salamat, Tita Bads, Miss Librada Castillo, at syempre maghahanap tayo ng pagkakataon na matututo tayo sabay-sabay under her tutorship. Pandesal making. Aabangan natin yan in the near future. Thank you. Sige, sana maging worthy naman ako sa expectations. Amen. So, magkita-kita po tayo muli sa susunod na Lunes. Bye-bye! Bye! Salamat!